Isa sa pinakamahiwagang lugar sa mundo ay ang Caja de Hierro ng mga Vatikano. Mula sa mga mahiwagang relika hanggang sa mga bagay na kahit kailan ay na hindi nating mga normal na tao ay masisilayan. Ano-ano nga ba ang mga nakakatakot na bagay na doon ay nakatago habang buhay? Ikukwento ko sa inyo ang laman ng Caja de Hierro ng mga Vatikano. Ang Biblia ng Demonyo. Kilala rin sa katawagan bilang ang Codex Giga. Ang higanting librong ito ay sinasabing isinulat ng ika-13 siglo. Nilalaman nito ang kumpletong kasulatan ng banal na aklat, ngunit nakasulat din sa librong ito ang pamamaraan kung papaanong magpalayas ng mga dyablo at kung ano ang katangian ng mga ito. At maging ang kapangyarihan, maging ang pamamaraan kung papaanong sila ay tatawagin. Ayon sa kasaysayan na ang aklat na ito ay isinulat ng isang monghe na pinatawan ng kaparusahan na kunin ang kanyang buhay. Ito ay matapos na basagin nito ang kanyang sinumpaang pangako sa monasteryo. Ayon sa monghe na kung kaya niya na magawa ang aklat ng karunungan ng buong sangkatauhan sa isang gabi, ay dapat naalisin ang mabigat na parusa laban sa kanya. At bilang pagbibigay sa kanyang huling kahilingan, pumayag na rin ang monasteryo sa kanyang kagustuhan. Ngunit pagsapit ng ika-12 ng madaling araw, malinaw na sa monghe na hindi niya kayang isulat ang isang buong aklat ng isang gabi. Kaya naman sa desperasyon, tinawag nito ang mga dyablo upang tulungan siya na isulat ang buong aklat. Sinagot naman ng kanyang kahilingan. Pagsikat ng araw, nagulantang lahat ng kanyang natapos ang imposible. Nang buksan nila ito, nagulat sila sa tindi ng nilalaman ng aklat. Kaya naman binansagan ito na ang Biblia ng Demonyo. Walang nakaalam sa tunay na gamit ng Bibliang ito dahil ito ay itinago na sa loob ng Caja de Hierro ng mga Vatikano, ang pulang likido ng mga totoong higante. Tinatawag ito sa Ingles na ang RH negative blood of Nephilim. Isa sa nakaiintrigang laman ng Caja de Hierro ng mga Vatikano ay ang impormasyon tungkol sa mga sinaunang lahi na tinatawag naman na ang mga Nephilim. Ang lahing ito ay ang mga higanting tao na sinasabing nagmula sa pagniniig ng mga immortal na babae at ang mga anghel na pinalayas sa kalangitan at ibinagsak dito sa kalupaan. Sinasabi na may taglay ang mga ito na negatibong RH na uri ng pulang likido, na sinasabi naman na taglay ng mga iilang tao sa ating panahon ngayon. Ngunit ano nga ba ang RH negative, mga katinagalog ko? Sa madaling salita, ang RH negative ay uri ng pulang likido na hindi nagtataglay ng protina na taglay nating mga normal na mga tao, na siya namang sinasabing may direktang kaugnayan sa mismong pulang likido na mga sinaunang lahi ng mga Nephilims patungkol sa kwentong ito. Ang impormasyong ito, mga katinagalog ko, ay nakatago ng maigi sa Caja de Hierro ng mga Vatikano. Kung ito sana ay mapag-aaralan at mas maiintindihan, mas madali sana nating malalaman kung ano o saan nga ba nagmula ang mga sinaunang higanteng mga nilalang, ang nakakadena na anghel. Isa sa mga espekulasyon na bigla na lamang lumutang ay ang pagkakaroon ng totoong anghel sa mismong kailaliman daw ng Vatican. Sinasabi na ang anghel na ito ay nakakulong upang mapag-aralan o magamit ang kapangyarihan. Kung napapaisip kung papaanong maikukulong o maitatago ang isang makapangyarihang nilalang na katulad ng isang anghel, ayon sa mga kasulatan, gamit ang sinaunang mahiwagang mga karunungan at kasama na rin ang mga ritual, ay nagawa ng mga Vatikano na pigilin, itago at kontrolin ang kapangyarihan ng sinasabing nakakadena na anghel. Ang kwentong ito, mga katinagalog ko, ay nagmula ilang daang taon na ang nakararaan. Kung saan ito ay totoong nagsimula ay walang tiyak na nakaalam. Dahil na rin sa tagal ng kwentong ito,
at dahil ito ay nakabaon sa kahadiyero ng mga Batikano. Ang kwento ni Emanuela Orlandi at ang anghel na estatwa. Ng taong 1983 nang bigla na lamang maglaho ang batang si Manuela na taga-Vatican. Magpasa hanggang ngayon balot ng hiwaga ang pagkawala ng dalagita. Supling itong si Emanuela ng isang empleyado ng Vatican. Matapos na ito ay dumalo sa ensayo ng kanyang musika, ay bigla na lamang itong nawala na parang bula. Ilang dekada man ang lumipas, walang nakaalam kung nasaan na ito ay napunta. Ang tanging alam lamang nila ay natali sa estatwang anghel ang patunay daw ng kanyang pagkawala. 2019, isang mahiwagang tawag ang natanggap ng mga investigador. Ayon sa kanila na ang kasagutan sa pagkawala ng dalagita ay makikita sa dalawang libingan na matatagpuan sa tinatawag nila na ang sementeryo ng Tonic sa loob mismo ng Vatican. Unang inakala ng mga otoridad na sa loob ng mga libingang ito matatagpuan ang labi ng matagal na nawawala na dalagita. Kaya naman nang buksan nila ang libingan, nagulantang sila na wala ito na kahit na anong laman. Nagsimula ang misteryo nang bigla na lamang isang estatwa ng anghel ang lumitaw sa sementeryo na walang nakaalam kung saan galing o kung sino ang naglagay nito doon. Tila ba ito ay nakaturo sa direksyon kung saan inaakala nila na matatagpuan ang katawan ng nawawala na dalagita. Magpasa hanggang ngayon, mga katinagalog ko, nananatiling misteryo kung ano nga ba ang nangyari sa nawawala na si Emanuela. Ang ebidensya ng alien. Ayon sa mga nag-aaral ng mga alien sa Vatican, matatagpuan na ang mga totoong ebidensya ng buhay sa labas ng ating mundo at maging ang kanilang mga makabagong teknolohiya. Kasama sa di umano ay nakatago sa kahadiyero ng mga Vatikano ay ang mga sinaunang ebidensya na nakasulat sa mga sinauna pang libro at maging ang mga natitirang mga nahukay na mga sinaunang gamit na nagpapatunay dito. Dagdag pa ng mga eksperto na alam daw ng simbahan na mayroon naman talaga ng mga nilalang na nabubuhay sa labas ng Earth. Maigi lamang nila itong itinatago upang mapanatili nila ang kapangyarihan at kontrol sa nakararami na naniniwala sa relihiyon. Isa na dito ay ang kakayahan maglakbay sa panahon. Ang pinakamainit dito ay ang makina na tinatawag nila na ang Chronovisor, ang doktrina ng pananakop. Sinasabi na upang maikalat ng maigi ang paniniwala sa simbahan ay may inilabas sila ng mga kasulatan. Sa kautosang ito, pinapayagan ng pinakamataas na lider ng simbahan ang pananakop ng kahit na anong lupain na hindi pa nasasakop ng kanilang paniniwala. Sa literal po na kahit na ano na paraan, mapayapa man o hindi. Kasama sa kautusan, sinasabi na nakatago sa pinakasekretong lugar ng mga Vatikano ay ang pagsang-ayon nito sa pag-ubos sa mga katutubo. Ang isang halimbawa dito ay nang tangkang sakupin ni Magellan ng Pilipinas at baguhin ang paniniwala ng mga sinaunang katutubo sa ating bayan. At ang hindi susunod ay makatitikim ng pinakamabigat na kaparusahan. Kaya naman kaysa makipagmatigasan ay lumipat na lamang sila sa paniniwala ng simbahan. Ayon sa kautusan na ang lupang hindi pa nasasakop ng kanilang paniniwala at pinaninirahan ng mga katutubo ay walang karapatan sa lupain, kaya dapat lahat ito ay sakupin. Ang lihim na silid para sa eksorsismo. Nakatago sa mata ng madla, ang malawak na silid na ito ay idinisenyo upang gawin ang ritual ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu kasama na ang mga dyablo. Tinatawag ang sikretong silid na ito ng Santo Papa para sa eksorsismo. Sa silid matatagpuan ang mga sinaunang relika at estatwa at mga mahahalagang mga binasbasang mga bagay-bagay. Ito ay upang makatulong sa pagsasagawa ng pagpapalayas ng mga kumasing masamang espiritu sa mga individual. Napakasela ng ritual na ito, kaya naman ito ay maiging itinatago at talaga naman na ginagawa lamang kung matinding napatunayan na ang isang nilalang o isang tao ay totoo na kinakasihan. Ang himlayan ng mga nawawala na kardinal. Sa ilalim ng napakayabong na hardin ng Vatikano, matatagpuan ang malaking himlayan o libingan. Sinasabi na ang himlayang ito ay ang pinal na destinasyon ng mga nawawala na kardinal ng simbahan. Dito kasamang nakabaon ang lihim ng mga matataas na antas
at may mga katungkulan sa simbahan. Dito inihihimlay sila ng walang pangalan kasamang naibaon ang kanilang kwento at dahilan kung bakit sila ay hindi na nabubuhay pa. Sinasabi na ang libingang ito ay ang piping saksi sa mga pinatahimik, ang ipinagbabawal na koleksyon ng mga aklat. Hindi na bago ang balita na sa Vatican matatagpuan ang mga librong masyadong delikado upang mapasa kamay ng isang normal na tao. Ngunit ayon sa bulong-bulungan, hindi lamang pala ito iilan. Ayon sa tala na may espesyal na akalatan pa sa Vatican na punong-puno ng mga aklat na talaga namang ipinagbabawal mabasa ni numan. Ito ay dahil sobra itong kontrobersyal at sobrang delikado. Sinasabi na kasama sa mga aklat na ito ay ang tinatawag na ang aral ng mga Gnostiko. Sinasabi na hinahamon nito ang mismong pundasyon ng simbahan. Ito ay dahil ang nilalaman nito ay ang tunay na kaganapan at hindi ang mga pinili at kulang-kulang na bersyon ng banal na kasulatan. Sinasabi na kung ito ay lalabas ay magdudulot ito ng matinding kaguluhan at pagkabuwag ng paniniwala at ang pagkawala ng simbahan ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman kahit nakailan ay hindi ito mababasa ng mga normal na tao na katulad ko at katulad nyo. Ang mga multo sa palasyo. Ang palasyo ng apostoliko ay hindi lamang tirahan ng Santo Papa. Bukod sa mga nananampalataya sa palasyo din daw matatagpuan ang mga kaganapan na walang makapagpaliwanag at maging ang hindi mabilang na mga aparisyon. Sinasabi na ang multo ng dating Santo Papa na si Alexander IV na siya naman tinagurian na ang pinakakorap na Santo Papa sa kasaysayan ng simbahan ay palagian na doon ay nakikita. Umaalingaw-ngaw din ang walang pinanggagalingang sigaw ng dating pinuno ng simbahan. Doon din makikita ang aparisyon ni Alexander VI na naglalakad sa korehidor ng Vatican, lalong-lalo na kung mayroong kinakaharap na iskandalo at kaguluhan sa loob nito. O ang mga tala o ang mga record ng mga multo ng Vatican ay kasama din pala sa nakatago sa kahadiyero ng mga Vatikano. Mga katinagalog ko, mas magugulat pa po kayo sa part 2 ng segment na ito. Mas ikagugulat nyo ang mga nilalaman at ang mga kwento ng mga bagay sa loob ng kahadiyero ng Vatikano. Mga katinagalog ko, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, alin po sa laman ng kahadiyero ng mga Vatikano ang nais nyo na makita? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.